You
kung saan, Lord God, kami po ay nagpapasalamat, Lord God. We celebrate your goodness sa ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na isang linggo. Kaya po muli kami ay nandito, Panginoon, upang kayo ay pasalamatan po namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming pong mga papuri. Sa inyo po namin na, Lord, inilalagak ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga papuri sa aming pong kalagitnaan. Kayo po ang aming itinataas, dakilang Diyos, sa aming pong pagtitipon na ito. Nawa kayo ay nalugod. Nakatingin po kayo sa aming mga puso, Panginoon. Kaya minsan pa patuloy na kayo po ang aming pinupuri, binibigyan ng parangal sa aming mga buhay, sa aming pagtitipon na ito, na malaya ka po kung kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy po kayong mangusap, banal na Espiritu, sa personal na kapamaraanan sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon. Mangusap po kayo. Lord, ihanda nyo ang aming mga puso sa aming pong, Lord, pagbulay-bulay ng inyong mga salita. Dakilang Diyos, minsan pa muli ang iyong mensahe, Panginoon, ang siya po naming matanggap, Lord God, sa aming pong kalagitnaan. Dakilang Diyos, salamat dahil kayo ang aming Diyos na, Lord God, pinaglagakan ng aming buhay. Patuloy na aming pong, Lord God, nilalagak sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na Lord, na kayo lamang, Panginoon, ang siyang magpupuno, Panginoon, magkakaloob ng aming pong desire ng aming mga puso. Aming itinataas, Panginoon, ng missions team, Lord, na sila po ay, Lord God, na ang iba sa kanila ay nasa Rome, sa Italy, sa France, Lord, nandun po. Patuloy na, Lord, ibalik niyo po sila rito ng safe and sound sa aming kalagitnaan. We are very excited, Lord, sa kanila pong mga, Lord, patutuo kung paano po kayo kumilos, Panginoon, sa mga araw na yon, Panginoon, na sila po ay inyo pong sinamahan. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, maging po sa aming pong personal na pangangailangan, dakilang Diyos, maging sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Kayo, Panginoon, ang aming Diyos na, Lord, na nagbigay po sa amin ng mga benepisyo, Lord God, na kung saan ang iyong ginawa doon sa cross, sa inyong mga latay, sa iyong sugat, Panginoon, ang pangako niyo po, kami ay nagsigaling. Panginoon, namin itinataas ngayon ang aming mga kapatid, Lord, na sila ay may mga karamdaman. Si Brother Mike, O God, Sister Lisa, Lord, at iba pa pong mga kapatid, maging sa aming kalagitnaan. Kung mayroon man, Panginoon, naming itinataas sa inyo, maging ang member po ng aming mga family. Lord God, we lift up unto you and we claim for your healing touch, Lord. Minsan, Lord, kami po ay nadi-discourage dahil nga ang sabi nga ng mga tao, doktor, ay walang pag-asa ang karamdaman na yan na naranasan ng aming mga kapatid. Subalit sa inyo ay walang imposible. Ang mga posibleng bagay, Panginoon, ay Lord God, kaya mo pong tugunan, Panginoon, kaya mong pagalingin. Kaya Lord God, bilang magkakapatid, Lord, we claim your promise, O Lord God, that by your stripe we are healed, O Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, at pangunahan niyo po. Yes, Lord, we thank you. Pangunahan niyo po, Panginoon, si Sister Mercy, Lord, sa ganito pong kalagayan. Ang iyo pong comfort, ang kanyang maranasan, Panginoon. We know na ang mga bagay na ito ay inalaw niyo, Panginoon, na mandaanan nila, ma-experience nila for a purpose, Panginoon. Kaya, Lord God, ang iyo pong mga salita, ang siyang mag-aliw sa kanya, siyang magpatuloy, Panginoon, na manangan sa inyo, Panginoon. Pangunahan niyo sila at ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, Panginoon, na sila po ay, Lord, this coming Monday ay uuwi ng Pilipinas kasama po ang kanyang anak na Sister Lisa. O salamat, tinatagubilin po namin sa iyong mapagpalang kamay. Kayo ang may-ari ng aming buhay, Panginoon, at kayo, Panginoon, ang siya pong, Lord, nagbibigay ng aming buhay, Panginoon.
Panginoon, kung i-allow niyo po that you extend her life, Lord God, let it be, O Lord, according to your will, O God. Oh, we thank you, Lord. Salamat. Maging ang pangangailangan po namin, dakilang Diyos. Tarot niyo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ano man po ang mga ito? Nangangailangan ng trabaho, financial needs, Lord. Katugunan ng, Lord God, relationship. Panginoon, complex sa aming mga trabaho. Panginoon, naming nilalagak sa iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo kami na magawa po namin at magampanan ang iyong pong nais, Panginoon, na magawa po namin ang iyong kalooban, dakilang Diyos, sa araw-araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat dahil kayo ang aming Diyos, na siyang, Lord God, nagbibigay ng aming pangangailangan. Ayan niyo po na sa aming pakikinig ng iyong salita, handang-handa po ang aming puso na muli, Panginoon, kami po ay makakasumpong ng biyaya ng iyong salita na siyang muli mag-encourage po sa amin. Panginoon, we pray for your servant, your double portion of your anointing, Panginoon, na siyang ipagkaloob mo sa kanya upang inyong salita ay may pangaral po sa aming kalagitnaan to accomplish your purpose, Lord, with power and boldness, Lord God. O banal na Espiritu, mangusap kayo sa personal na kapamaraanan. Oh, we continue to move in our hearts and be glorified in our midst, O Lord. Wala po kaming ibang nais na itaas. Wala kaming ibang nais na mapapurihan kundi kayo lamang, Panginoon. Minsan pa, tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Genesis 22 verse 1 to 19. Basahin po natin Genesis 22, 1 to 19. Basahin po natin 1, 2, 3, read. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. But God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey, while I and the boy will go over there. We will worship, and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it into his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife, as the 2 of them went on together. Isaac spoke and said to his father Abraham, Father, yes, my son? Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the lamb offering, my son. The 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from the heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there is a twinkle he saw a ram caught by his horn. He went over and took the ram and sacrificed a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place the Lord will provide. And to this day it said, on the mountain of the Lord it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from the heaven a second time and said, I swear myself, declares the Lord, that because you have done this and have withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the city of their enemies.
And through your offspring, all nations of earth will be blessed, because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servant, and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Tunay nga, ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan, Panginoon. As we continue, O God, sa aming pag-aaral, patuloy namin hinihiling, ikaw kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po ang nakakaalam ng istorya po nito ni Abraham at ni Isaac? No? Tunay nga na kung yun pong yung bata pa po ako, pag narinig yung story ito, kala mo, ano lang, storytelling lang, no? Pero yung pala ay totoo pong nangyari sa kasaysayan po. No? At tunay nga na makikita po rito natin ang katapatan, yung pananampalataya na meron po si Abraham. Alam niyo po mga kapatid, one reason kung bakit po tayo nilalang ng Diyos is to worship Him. Isa pong dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos upang sambahin natin siya. Amen? At maraming mga Kristiyano pumupunta sa church pero hindi nila nauunawaan ng tunay na pagsamba. Maraming mga tao pumupunta sa church, go in, go out sa church, ngunit hindi nila naiintindihan o maunawaan ano po talaga ang totoong pagsamba. Sabi po ni Charles Stanley, many people coming to church but never worship God. Marami raw pumupunta sa simbahan o sa sambahan pero hindi naman daw nagpupuri sa Diyos. May ganun pala, no? Naalala niyo yung mensahe ng Alam Friday, di ba? Ni Pastor Annette. Yung sabi niya na hindi lahat ang nasa house of God ay sumasamba sa Diyos. Di ba? Yung in-example niya, yung mga Pariseo, no? Naghahanap ng mali. No, doon sa ating Panginoon Jesus. So, hindi po lahat na kumaten sa FLCC ay sumasamba sa Diyos. Alam niyo po, sasamba ka lamang sa Diyos kung totoong itong pagsamba, kung meron ka sa puso mo, kung totoong naresibo na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kahit linggo-linggo, kahit Friday, umaating ka, pero kung hindi mo nireceive ang ating Diyos sa puso mo, hindi po yung totoong pagsamba. Alam niyo po kasi, magiging totoo lamang ang pagsamba sa buhay mo kung naranasan mo mismo ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Yung iba nga yung iba nga umiiyak. Walang pakialamanan sa pagsamba. Yung iba lumuluhod, iba sumisigaw. Si Haring David, nagwala siya sa presensya ng Diyos nung siya ay nag-worship. So sa pagsamba mo, dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, naranasan mo ang pagkilos niya, walang pakialamanan yung iba eh. Sumigaw, lumuhod, umiiyak, praise the Lord. Kasi po, part po yan ng pagsamba. Kasi po, naranasan po nila ang totoong pagkilos ng Diyos. Amen? Pero wag niyo po akong ma-misinterpret, no? Kung yung iba po, talagang tahimik po pagsamba, nire-respeto ko po yun. Ang gusto ko pong sabihin po rito, yung totoong naranasan talaga nila, hindi niyo po talaga maikakaila. Hindi niyo makakaila sa Christian kung talaga naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Meron po mga survey, sabi po ng survey, may mga questions sa mga umaatin sa church. Sabi po sa survey, did I like the sermon? Or did I like the music? Did I like the prayers? Kasi po yung mga sinabi ko, mga elemento po ito ng pagsamba eh. Siguro po ito po yung maling question ng survey. Dahil po, the right question, did God like it? Nagustuhan ba ng Diyos yung pagsamba po natin ngayong umaga? Dahil po, worship belongs to God. No? Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. No? Hindi tayo pumupunta rito every Friday, pumupunta tayo sa mga Saturday church dahil may pinag-i-impresan tayo. No? Pumupunta tayo sa gawain ng Diyos because ang pagsamba ay para lamang
sa dakilang Diyos. Amen? Kaya po marami mga Kristiyano have a mistake. Medyo may pagkakamali to limiting their time sa pagsamba sa Diyos. Minsan, 1 hour, 2 hours. Yes, naiintindihan ko po yun. Dahil po, limited yung time po natin. Kagaya po rito, dapat po, 12:15 o 12:30, wala na po tayo rito sa loob dahil papasok na po yung ibang congregation. Limited of time. No? Pero alam niyo po ba, ang totoong pagsamba sa ating dakilang Diyos, wala pong limit ang oras. Wala pong limit. Kaya nga po, I suggest na umaga pa lamang, pagkagising pa lamang natin sa umaga, magpuri na tayo sa Diyos. No? Pag umaga pa lamang, sumamba na tayo sa Diyos. Kasi po, ang pagsamba sa Diyos ay walang limit. Amen? Gusto ko po kayong tanungin. Sino po ang nagsamba na kanina, umaga pa lamang? Kumukunti po yung nag-amen. No? Alam niyo po kasi po, ang tunay na pagsamba, there is no limit of time. Alam niyo po ba, naranasan niyo na po ba yung nagpupuri ka sa Diyos sa bahay mo na hindi mo naranasan yung oras, ang dami mo na palang napag-pray. Ang dami na palang ibinigay mo sa Diyos, ang dami mo na palang oras na ginugol sa ating dakilang Diyos. Naranasan niyo na ba na pag sumasamba ka sa Diyos, tulo lahat? Tulo ang sipon, tulo ang luha. Hindi laway, tulo eh. No? Kasi you are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. No, yung puso mo talaga, nakapotyon lamang sa ating dakilang Diyos. Yun po yung totoong pagsamba. Kaya nga po, I suggest na sa bahay pa lamang po, dahil limited ang time natin dito, mag-worship na tayo sa ating dakilang Diyos. No? Alam niyo po, prayer. Prayer is a part of worship. I suggest po na bago tayo pumunta sa church, ay sumamba na tayo sa ating dakilang Diyos. At pagdating dito, claim na lang yung victory. Amen? No, kiniklaim na natin yung victory pagdating po sa gawain ng Diyos. At alam niyo po, maraming mga tao rin po, they forget the whole concept of worship. Nakakalimutan nila yung whole concept ng worship. Ang akala ng ibang mga tao, ng ibang mga member, yung MC rito, yung preacher, yung song leader, yung musician, ang akala nila, mga entertainer to. Mali po yun. Ano niyo po, sa totoong pagsamba, pare-parehas po tayong lahat. No, pare-parehas tayong lahat. Yung mga ginagamit dito sa harapan, ito lamang ay mga tagapanguna. At you know, kung sino pong audience natin? Mismo ang ating dakilang Diyos. No? Kaya alam ng Diyos kung ikaw ay sumasamba sa Kanya. No? God is in the house. Sabi nga ng message na karaan. Narito po ang presensya ng Diyos. Kaya po, hinahanap ng ating dakilang Diyos ang totoong sumasamba sa Kanya. No? Ang title po natin pag-aaralan, The Worship of Faith. The word worship ay una po nabanggit sa Genesis 22, verse 5. He said to his servant, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Dito po una lumabas yung salitang worship. Ngayong tanghali, pag-aaralan po natin yung journey ng buhay ni Abraham, kung paano po siya sumamba sa dakilang Diyos. At ako po yung naniniwala, and I believe na marami po tayong matututunan about the true worship of God. The elements of true worship. Sa ating pong binasa sa Genesis 22, 1-19. Number 1 po, Genesis 22, verse 1-2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ay sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya sinabi, "Abraham!" At sinabi niya, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Kunin mo ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at tumurong ka sa lupain ng Moriah, at iyayin mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga handog na aking sasabihin sa iyo." Una-una ko pong nakita dito yung pagsamba po, ang totoong pagsamba ni Abraham. Number 1, may revelation. Ang episode po ng buhay ni Abraham begins with God revealing Himself to Abraham and speak to him, "Pumunta ka sa lupain ng Moriah."
isama mo si Isaac, ang iyong anak, at ihandog mo siya sa akin. Meron pong revelasyon ng Diyos pag tayo ay sumasamba sa Kanya. True worship is based on the revelations of God. Alam niyo po, yung mga unang panahon, ng mga great man of faith, nagre-reveal ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga angels. Di ba? Nagpapadala ang angels, or kaya, through voices. Nangunguso po ang Diyos sa kanila. Si Noah, si Moises, si Abraham, si Jacob. Nangungusap ang Diyos sa kanila. Through dreams. Kay Moises nga doon po sa nagbabagang puno, yung burning bush. Doon po, nagsalita ang Diyos sa kanya. Doon po nangungusap ang Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng Diyos kay Abraham, nung siya'y tinawag, pumunta ka sa lupain ng Moriah at hihandog mo ang anak na si Isaac. Alam niyo po, masyadong mabigat yung revelasyon na natanggap ni Abraham sa Diyos. Masyadong mabigat. Ang iyong anak, dalhin mo at ialay mo as a burnt offering. No? Worship is based on the revelation of God. Mga kapatid, nagre-reveal ang Diyos that time sa mga voices, panaginip, angels. Ngunit sa ating kapanahonan ngayon, in our present time, God revealed us through His Word. So worship is based on the Bible. Pero sa ating kapanahonan, sabi nga, nagre-reveal ang Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Di po ba? Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kaya nga, pag ikaw ay nababasa kung mapapasin niyo po ang sabi rito ng Bible, go and make disciple. Nagre-reveal sa iyo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, magtaya ka ng salita ng Diyos. Pag open mo ng Biblia, ang sabi ng Biblia, magbigay ka sa gawain ng Diyos. Pag open mo ng Biblia, mahalin mo ang kayong kapwa. Doon nagre-reveal ang salita ng Diyos in our present time sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya nga, true worship is based on the Bible. Kaya po, napaka-importante na ang ating music ay biblical. Napaka-importante po na ang ating prayer is biblical. Napaka-importante po na ang ating sermon ay biblical. No. Bakit po? Why very vital? Bakit napaka-importante na biblical ang mga bagay nito? Alam niyo po, kasi po, ang dami na po naglalabas ang mga maling katuruan. Ngayon po, kung hindi po biblical ang ating inaaral, mapupunta tayo sa mga maling aral. Alam niyo po kasi, because the God you worship is the kind of person you will become. Ulitin ko po, because the kind of God you worship is the kind of person we will become. You must make sure that the God you worship is the God of the Bible. At hindi po kulto. Mga kapatid, Christian, in order to become a true worshiper, aralin po natin yung Biblia. Kasi po, desire ng Diyos, nasambahin po natin siya. No? Ang kailangan po na natin dito, yung desire po natin na magpagamit si Diyos. Amen? No, true worship is based on the Bible. Kaya nga po, napaka-importante sa isang mananampalataya na nag-aaral ng salita ng Diyos because true worship is based doon po sa Biblia. Revelation. May revelation po ang Diyos pag tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita. Amen? Kaya nga minsan, di ba, ang salita ng Diyos parang po salamin ng buhay. No? Pag nababasa ka, nakikita mong buhay mo. Kasi po, nagre-reveal ang Diyos sa iyo. Amen? Pangalawa po, tingnan po natin dito yung totoong pagsamba ni Abraham. Preparation. Yung preparation na ginawa ni Abraham sa utos ng Diyos. Sabi mo nga kanina, yung revelation na na-receive ni Abraham sa Diyos was hard to do. Napakabigat pong gawin. Sabi ng Diyos, Abraham, go to the land of Moriah and offer your son, your only son Isaac, whom you love. Mabigat po yun. Yung revelation na yun. At tingnan po natin dito kung paano po nagkaroon ng preparation si Abraham sa utos ng Diyos.
Sabi ko nga kanina, pag nagbasa tayo ng Biblia, may revelation. So kung ang revelation sa'yo ng Diyos, pagbukas mo ng Biblia, go and make disciple, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Kung hindi mo alam, pati ka ng pag-aaral. Kung pagbukas mo ng Biblia, love your enemies and pray for those who persecuted you. Sabihin ng iba, ang hirap yata. Brad, mahirap. O pagbukas mo ng Biblia, nabasa mo, love one another. Ito, medyo madali. Love one another. Pero, yung iba na may misinterpret ito eh. Imbis na love one another, love another one. Let's see yung preparation na ginawa ni Abraham. Genesis 22 verse 3, at si Abraham ay maaga at inihanda ang kanyang asno at pinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Hindi ko po alam kung nakatulog po si Abraham ng gabing yun. Hindi ko rin po alam kung nai-open niya ito sa kanyang asawa na si Sarah. But Abraham made a preparation to obey God. Sabi ko nga sa inyo kanina, individually, may revelation ng Diyos sa atin. At ano bang preparation ang ginagawa natin sa mga revelation ng Diyos? Sabi ko yun sa kanina, ang hirap ng revelation ng Diyos kay Abraham. But Abraham made a preparation to obey God immediately. True worship is an act of obedience to God. True worship is an act of obedience to God. Kaya mga kapatid, just like Abraham, we need to make the preparation in order to worship God. Kung hindi po prepared ang puso mo, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos bago ka magsamba sa Kanya, hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kahit na ang mga music, kahit na ang sermon ay biblical. Kasi po yung puso mo hindi prepared. Yes. We need to ask. We need to ask forgiveness before you worship God. Spiritually speaking, we need to prepare our heart before we worship God. Before you go to church, dapat prepared na yung puso mo. No? Dapat prepared na yung puso mo sa pagsamba sa Diyos. Sunod po, number 3 po, tingnan po natin dito. Separation. Genesis 22 verse 4 to 5. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. So nakita na po ni Abraham yung lupay ng Moriah. He said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy will go over there. We will worship and then we will come back to you. Natanong ko po sa sarili ko to, bakit po kaya isineparate pa ni Abraham yung kanyang dalawang servant? Isinama niya kanina, tapos pagdating doon sa Moriah, iniwang bigla. Bakit? Nagkaroon ng separation. Alam niyo po, ang lakas ng discernment ni Abraham. Maaaring iniisip ni Abraham yung kanyang mga servant, yung kanyang mga alipin, ito ang magiging hadlang, magkakaroon ng distraction when we worship God. Kasi ang utos sa kanya ng Diyos, offer your son Isaac. Ngayon, kung makikita ng kanyang mga servant na papatayin mismo ni Abraham ang kanyang anak, maaaring yung dalawang servant niya magkaroon ng distraction. Biglang hawakan siya. Boss, nababalo ka ba? Anak mo yan! Kaya nagkaroon ng separation eh. Sineparate niya, alam niya, yung dalawang servant niya, magiging hadlang to. O kaya, pangalawa, itong senaryo to, ito sa akin lang to dahil mahal niya si Isaac, yung kanyang anak, baka mamaya pagdating po dun sa lupain ng Moriah, na sinabi ng Diyos, imbis na si Abraham ang ma-offer, yung dalawang alipin ang ma-offer. Diba? Wala po yun sa Bible Sa akin lang po yun. No? Kaya sineparate niya na po. Alam niyo po, when we worship God, Christian, we need to separate things na magiging hadlang sa pagsamba mo sa Diyos. No? Separate na natin yan. I'm not talking about sinful things. Kasi prepared na tayo kanina. Humingi na tayo ng tawad. I'm talking about normal things. Ano po yun? Ang ating telepono. Huwag po kayo magagalit.
Bato-bato sa langit. We need to prepare, so we need to separate ang mga bagay na magiging hadlang sa pagsamba natin sa Diyos. Yes. Alam niyo po, dapat po sa pagsamba natin sa Diyos, 1 oras lang naman, 2 oras. Kung di po natin kayang i-off, i-vibrate na lang po natin. Pero ganun pa rin tutuloy pa rin. May isang kong kapatid na lumapit sa akin, sabi niya, kasi hindi ko ma-off yung telepono ko. Kasi may hinahantay akong tawag. Nag-apply ako ng trabaho, baka biglang tumawag Alam niyo, sagot ko sa kanya. Alam niyo po, pag ikaw sumasamba sa Diyos, hindi yan natawag. At kung sakaling tumawag yan, God will make a way. Kasi, inuna mo mismo ang pagsamba sa Diyos. Ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. At yung mga bagay, sunod-sunod na yan. No? Sunod-sunod na yun. Fix our eyes. Dapat pag nasa sa bahay-sambahan ka, pag nagpupuri ka sa Diyos, fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? At ang panghuli po, tingnan po natin, nagkaroon po ng dedication. Dedication. Genesis 22 verse 9 to 10, when they reached the place God has told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar and on the top of the wood. Then he reached out his son and took the knife to slay his son. Nagkaroon po ng dedication. Abraham dedicated his son to God. Alam niyo po, si Isaac is a promise of God kay Abraham at Sarah. Promise po yan. Nasabi ng Diyos At ipinanganak si Isaac sa katandaan po ni Abraham at ni Sarah. Tapos biglang hihingiin ng Diyos yung promise niya mismo kay Abraham at kay Sarah. Dito ko po nakita kung gaano po kalaki ang pananalig ni Abraham sa Diyos. Tingnan po natin yung Hebrew 11, 17 to 19. Sa pananampalataya, nasubukan si Abraham ay inihandog si Isaac. Siya tumanggap na may galak na mga pangako ay siya naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa mga tuwid bagay ang pinagsabihan, kay Isaac tatawagan ng inyong bihi. Verse 19, na iniisip na maging sa gitna ng mga patay, ay maaaring buhay siyang maguli ng ating Diyos. Kaya po gano'n na lamang ang pagsunod ni Abraham sa Diyos dahil yung kanyang pananampalataya ay napakalaki. Ang nasa isip po ni Abraham dito, kung mamamatay man ang aking anak, ito ay bubuhayin ng Diyos. Ganun katindi ang pananampalataya niya. Kasi promise mo yan, Lord Promise mo, magiging malaking nation. Pero, kukunin mo. Dahil ang pananampalataya niya, alam niya, bubuhayin ng Diyos kung sakali niya mamamatay man si Isaac. Napakalaking pananampalataya. At nakita ko rin po rito yung pananampalataya ng batang si Isaac. Nakita ko yung pananampalataya niya. At ako'y naniniwala na yung plano ng Diyos kay Isaac ay na-share ni Abraham. Ako'y naniniwala na sinabihan ni Abraham sa Isaac, anak, sama ka sa akin, iaalay kita sa Diyos. Bakit po? Tingnan niyo po. Sino po ang nagpasan ng kahoy? Genesis 22 verse 6a. At kinuha ni Abraham ang kahoy at nang handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. So Isaac is not a child. Isaac is a big boy. Nagpasan ng kahoy. So sabi ng mga scholar, Isaac maybe 10 to 12 years old. Kaya ko po nasabing na-share to. Nasabi niya na ihahandog kita. Kasi po, sa verse 9, nang sila'y dumating sa dakong sa kanya, sinabi ng Diyos, ay nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at iniayos ang kahoy at tinalian si Isaac ng kanyang anak. So, tinalian. So, wala pong naganap na pagtanggi. Maaaring kayang i-overpower ni Isaac ng kanyang tatay. Matanda na nga 100 plus. Pero, nakita ko rito mismo yung pananampalataya ng batang si Isaac. Alam niyo kung bakit? Dahil si Isaac ay nagtitiwala sa kanyang tatay. Si Isaac ay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kita niyo yung genuine faith ni Abraham
nahahawa eh. So nakakahawa yung genuine faith. No, kung transparent ka sa ating mga anak, nakakahawa po yan. Yung genuine faith. Na pag sinabi mo sa iyong anak, anak, ang Diyos ang magkakaloob. Anak, ang Diyos ang magpapagaling. Anak, ang Diyos ang magbibigay ng pananampalataya. Nakakahawa po ang genuine faith. Kaya po, blessed tayo, no, na isi-share natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Amen. No, kaya naman minsan, kala mo ganun lang, yung pag nasama mo yung anak mo si George, kala mo something na parang wala nangyayari. Meron po yun, kumikilos po ang Diyos doon. Kaya po, encourage po yung mga bata po, may mga anak, dali niyo po sa sambahan, no? Meron pong children's ministry, tinuturuan po sila doon. Genuine faith, napapasa po yan, nakakahawa. Si Abraham, nakita ni Isaac yung faith ng kanyang tatay, at nandun din po yung pananampalataya ng Isaac. Ang sabi niya, nagtitiwala ako sa tatay ko. At sabi niya, nagtitiwala ako sa Diyos. Walang halong resistance, walang nangyahalong pilitan. Dahil po, may tiwala po si Isaac sa kanyang tatay, may tiwala si Isaac sa Diyos. No? Dedication. Alam niyo po, ang totoo pong tunay na pagsamba ay napakahalaga. Amen. At alam ko po ngayong tanghali, naniniwala ako na lahat po tayo have Isaac in life. Isaac can be a blessing and Isaac can be a sin. Blessing kung ito po ay i-dedicate mo sa Diyos, ibibigay mo sa Diyos. Sin kung ito po ay i-withhold mo. Kasi po ang Isaac, blessing po yan ng Diyos. Isaac can be idolatry. Maaari maging idolatry ang Isaac. Gusto ko sabihin siya, ibig sabihin ng idolatry. Idolatry, anything or anyone that take the place of God in your life, idolatry po yan. Ulitin ko po, anything or anyone that take the place of God in your life, idolatry po yan. Kung ang Isaac mo ay ang iyong bank accounts, nagtitiwala ka na sa iyong bank accounts, hindi na nagtitiwala sa Diyos. So, idolatry po yan. Kung ang Isaac mo, yung mga magulang mo, asawa at anak mo, na nagiging hadlang kung bakit hindi ka makapagsamba sa Diyos, idolatry po yan. Kasi po, idolatry, anything or anyone that take the place of God in your life, idolatry po yan. Mga blessings po yan binigay ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, i-dedicate po natin sa Kanya. Minsan, ang kala po natin, ang taas-taas na natin, boss ka ng kumpanya. Magtitiwala ka na sa karunungan mo. Hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Idolatry po yun. So, lahat po tayo may idolatry. May Isaac in life. Now, can you dedicate your Isaac to God? Kaya mo bang ihandog sa Diyos yung Isaac mo? Amen? Sa ating pong conclusion, meron kong babasahin na verse. Dito po tayo magtatapos. Sa John 4:23 to 24. Sabi po rito, "Yet the time is coming and has now come when the true worshipper will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipper the Father seeks. God is spirit, and His worshipper must worship in spirit and in truth." Alam niyo kapatid, ang ating Diyos, gusto niyang sambahin mo siya. Ang ating Diyos daw ukuhaw sa pagsamba mo. Ang ating Diyos gusto niya, sa umagang ito, magpuri ka sa Kanya. Gusto makita ng ating Diyos, you are surrender your life sa ating dakilang Diyos. Inaaniya ko po kayong lahat na tumayo. Hallelujah. Awitin po muli natin yung I will worship you. Nasa ating pag-awit. Sa awiting ito, ako po yung naniniwala at ako yung nananampalataya na ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. At kung ikaw kapatid, para bang tumatabang ka sa pagpupuri sa Diyos, nangihina ka sa iyong pananampalataya, salamat sa buhay ni Abraham.
kanyang buntong na anak na si Isaac, kanyang mahal na anak, ay pinagkaloob niya upang sumamba sa Diyos. Kapatid, sa umaga ito, gusto ng Panginoon makita yung puso mo na nag-worship sa Kanya. Gusto ng Diyos na siya lamang unahin mo. Nauuhaw siya sa pagsamba mo. Hallelujah. Pinupuli ka namin, Lord. kalagitnaan. Lord, salamat o God
umaga ito, Lord. Sa tanghaling ito, God. Patuloy ka namin pupurihin sa aming buhay. Patuloy ka namin sasabayin, Panginoon. Patuloy ka namin papupurihin. Salamat po. Salamat sa amin na pag-aralan, Lord. At totoo, tuloy ng pagsamba, Panginoon. Ikaw ay naupo at salamat, Lord. Tinuruan mo kami paano sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo ang papurin mo sa salamat. Ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat, Pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Kami muli ay nagpupuri, nagpapasalamat dakilang Diyos na kami po ay inyong sinamahan, Panginoon. Lord, muli ay isang opportunity na pagbuklorin mo kami upang patuloy nga po na i-celebrate ang iyong goodness, Lord, na aming pong naranasan. Ipinaranas niyo po sa inyong mga anak. Kami ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming pong napagbulay-bulayan na inihayag niyo, Panginoon, sa aming mga puso, dakilang Diyos. Tunay na ni-remind niyo muli kami, Panginoon, na Lord, ang inyong pong kapahayagan ay doon sa aming pong mga paghanap ng inyong presensya sa aming pong mga puso, sa aming pong ugnayan sa inyo. Kaya inihanda niyo po ang aming puso, Panginoon. At banal na Espiritu, pinapaalala niyo po sa amin kung ano po ang mga bagay na nasa amin na dapat po namin iwaksi, dapat po namin alisin at humingi sa inyo ng tawad. Lord, inihanda mo kami doon, Panginoon, na nais mo kaming gamitin na mas Lord God, na kayo po ang mabigyan ng kaluguran. At Lord, nais mo na, Panginoon, na tunay na ang aming pong focus ay sa inyo lamang. Doon po, Panginoon, na sa aming mga kapatid na ngayon lang po sila nakadalo, Panginoon, sa mga pagtitipon na ito. Nawang iyong salita ay, Lord, manatili sa kanilang puso. Hindi po ito maagaw, Panginoon, ng anumang mga kadahilanan, kundi, Lord, sila initially na magtiwala sa inyo, Panginoon. This is the day that you have made for them. Lord God, work out, Lord, sa kanilang mga puso. Panginoon, aming itinataas po ang kanilang mga buhay sa kanilang pong pagtatrabaho po dito sa Kuwait. Panginoon, na kayo po ang manguna sa kanila. And Lord God, salamat at ibalik niyo po sila rito, makasama namin sa next Friday, Panginoon, sa aming pong muli pagtipon-tipon na, Lord, muli naming ipagbunhi, i-celebrate ng iyong goodness na patuloy niyo pong ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, kayo po ang aming bigyan ng papuri. Kayo po ang aming nais na bigyan ng parangal sa aming pagtitipon. Minsan pa tanggapin niyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Kayo po ang aming itinataas, binibigyan ng parangal, Panginoon, sa lahat po ng mga, Lord, nangyari sa ilang oras namin pong pagsama-sama. Tunay na sinamahan niyo kami. Banal na Espiritu, patuloy ang iyo pong pangungusap sa aming mga puso. Na sa aming paglisan po sa tahanan na ito, baon-baon muli namin ang iyo pong pagpapala, ang kapayapaan sa aming mga puso. Sa iyo po kami dalhin, Panginoon, ay naroon ng kagalakan sa aming mga puso na manatili, Panginoon, at gamitin mo kami bilang inyong daluyan ng iyong pagpapala. At aming itinataas po sa inyo ang mga gawain po mamaya sa mga iba't ibang satellite, Lord, na kung saan muli kami ay magkasama-sama sa lagi po naming lugar na pinagtitipunan. Dakilang Diyos, muli ay, Lord, we dedicate unto you, Lord God, ang mga fellowship na ito na kayo po nga po ang manguna, Panginoon. Na kung saan, Lord, doon sa mga, Lord, yung servant na gamitin mo pang magayag ng iyong salita. Dakilang Diyos, kayo muli ang mag-anoint sa kanila. Ang iyong salita ay may pangaral
sa kalagitnaan, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, upang tunay na, Lord, may sa katuparan ng iyong layunin sa mga pagtitipon na ito. Ang iyong dakilang pangalan ng siyang patuloy na mapapurihan. Salamat po ng marami at bago po kami, Lord, maghiwalay, muli ang iyong pong pag-iingat sa bawat isa po sa amin ay aming maranasan na kami ay makarating sa aming pansamantalang lugar, tahanan, ng iba po sa amin babalik sa trabaho. Ikaw ang mag-ingat, Panginoon, na makarating po kami ng safe and sound. We thank you, Lord, sa iyong pagsama and be glorified in our midst, O God. Salamat po, Panginoon, at pagpalain niyo po kami. Tanggapin po natin ang pagpapala po ng ating Panginoon sa Kanya na makagagawa ng maaari po nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sumaatin ang biyaya ng Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Ito po ang ating dalangin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo.